Magandang hapon mga kapuso, episode 93 na tayo ng Magandang Dilag, araw ng Huwebes. Nakaligtas nga itong sina Allison saka si Jada kasi inaawat siya ng mga tauhan ni Mayor. Sabi ng mga tauhan ni Mayor, mga bodyguards niya, Mayor wag dito kasi nga naman nasa harapan ng tao. Ngayon nakatakas na nga itong sina Allison saka si Jada. Sabi naman ni Mayor, bakit niyo ba ako pinipigilan? Kinakailangan yung kunin ang babaeng yun, dalhin nyo sa akin dahil nangangati na ang mga kamay ko, gusto ko na siyang patayin. Sabi ni Norman, ano pang hinihintay nyo? Tumakbo na kayo, sundan nyo siya. Sabi ng leader ni Mayor, Mayor, malaking iskandalo ito, makaka-apekto ito sa campaign mo, maaaring ikatalo mo to. Sabi ni Mayor Magnus na wala na akong pakialam kahit matalo ako, basta ang importante mapatay ko siya. Lumayas nga kayo. Tapos habang tumatakbo sina Allison saka si Jada, pumunta sila sa may sasakyan. Yun nga lang, malaking problema dahil naiwan ni Allison yung susi ng kanyang kotse sa may bag na mismo naiwan niya sa stage. Ngayon biglang dumating na sina Gigi saka si Jared. Hinarang siya ni Riley sa kanila. Sabi niya, aba, meron palang reunion ang mga ahas dito, nagsama-sama ang mga ahas. Sabi naman ni Gigi, tara na nga Jared, lumabas na lang tayo, baka sakali makita pa natin si Allison, huwag natin aksayin ng oras natin dito. Teka lang ha, at sino naman may sabing aalis ka dito? Sabi naman ni Riley, no, alam mo, hindi namin pahintulutan na makalapit ka kay Allison, dadaan ka muna sa amin bago mo mahanap si Allison. Ngayon sabi naman ni Jared, talaga bang wala na kayong pakialam ha? Riley, narinig mo ba yung mga sinabi mo? Sabi kasi ni Gigi, papatayin ni Magnus si Jada, ang kapatid ni Allison. Hindi ka ba nakonsensya, Riley? Pakialam ko, diba? Basta ang importante sa akin, makaganti ako. Hindi ko nakasalanan yun. Ngayon, dumating na yung mga tauhan ni Magnus at inahanap na nga sina Jada saka si Allison. Nagtatago sila sa may likuran ng sasakyan. Diba nagtatago-taguan sila? Ngayon, alis na nga sana si Jared saka si Gigi, pinigilan ni Blair. At saan kayo pupunta ha? Sabi naman ni Gigi, bembangan pala gusto mo. Sige na, rambulan. Tumulong itong si Riley, sinasabunutan si Gigi. Sabi naman ni Riley, pwede ba Jared wag kang makialam? Tinulak si Jared. Tapos ang ginagawa ni Jared, umaawat. Buti na talaga malakas to si Jared, no? Talagang napigilan niya. Napigilan pa rin yung tatlong babae na nagbabangayan. Tapos noon, eto na. Paglabas ni Jada, nandudong pala yung isang tauhan ni Magnus na nagtatago na sa may escapade na van. Nasakal si Jada, tapos nahuli na rin ni Norman si Allison. Yari na. Ngayon galit na galit si Jared. Tama na, tigilan nyo na to. Sabi naman ni Riley, talaga ba Jared? Kakalabanin mo pati ang kuya mo? Matapos namin to gawin sa'yo, ito lang igaganti mo? Sabi ni Jared, no? Ipapamukha ko lang sa inyo, nakasalanan natin lahat ng nangyayari ito kina Gigi. Kung bakit merong gulo dito dahil kasalanan natin, sabi ni Gigi, no? Tara na Jared, wag na natin pag-aksaya ng oras yan. Hindi, Gigi, gusto ko lang ipamukha sa kanila na kami ang mali. Kayo ang nag-umpisa ng gulo, tayo ang elite squad. Sabi niya, no? Kaya kung meron man dapat na pagbayaran dito, tayo yun. Kinakailangan pagbayaran natin ang mga kasalanan natin. Ako nga, kung may babalik ko lang ang panahon, sana hindi ito mangyayari. Sana pinigilan ko na kayo noon pa. Dahil pinagsisihan ko ang mga ginawa ko noon, sabi ni Jared. So natahimik na si Blair at si Riley. Wala na rin nagawa yung dalawang babae. Tapos noon, ito na, nagkakagulo na. Ayan na, sabi ni Allison, Jada, huwag mo sasaktan ng kapatid ko, huwag mo siya idadamay. Ngayon, dumating na sina Jared at si Gigi naman nakahanda. Meron siyang 2x2 na hawak. Nagtatago sila sa mga sasakyan. Buti na talaga laging always on the go si Jared, no? Pati si Gigi palaban Ang lalakas sila Kinalaban nila yung dalawang tauhan na armado ni Magnus kahit may mga baril, natalo. Si Norman naman natalo din. Dapat na napatay na yan Labo-labo na to, gulo-gulo na to. Tumulong na rin si Gigi. Back up siya ni Jared Tapos natumba si Jared. Babangon si Norman, babarilin si Gigi. Buti na lang nakatayo agad si Jared Nasapot niya, nabugbog niya. Bugbog sarado. Inawat lang siya ni Gigi. Sabi ni Gigi, tama na yan Jared. Tama na yan, baka mapatay mo pa siya. Sabi niya. So kinakailangan na nilang umalis. Sumakay na sila ng kotse ni Gigi. Ayan, saktong-sakto 4 sila. Ngayon, nandito pa sa may campaign rally itong si Magnus. Nagpapahinga sila at naghihintay ng anumang balita.
Nung pagbalik ni Norman, sabi ni Riley, ano nangyari sa'yo? Kasi bugbog sarado eh. Ano, nahanap mo ba si Allison? Sabi ni Norman. Hindi ho, Mayor eh. Hawak na ho namin sina Allison kaso dumating ho sina Gigi saka si Jared. Kaya ho nakaalpas sila. So, kinuwelyuhan ni Magnus, sabi niya, kinakailangan kong dalhin mo rito ng buhay si Allison. Dahil ako na mismo ang papatay sa kanya. Pati na rin yung Jared na yan. Gusto kong burahin mo siya sa litrato. Inawat ni Blair, no? Magnus, kapatid mo siya. Hindi. Traitor siya. Kaya idadamit ko na rin siya. Papatayin ko siya. Natatakot si Blair kasi hanggang ngayon mahal pa rin kasi ni Blair si Jared. Samantala, nakauwi na nga sila ng bahay. At nadatnan niya sina Luisa, si Donna, saka si Eric. Sabi naman ni Luisa, ang bungat agad niya sa anak niya, ba't kasama mo yung mga yan? Gigi, ipapaalala ko lang sa'yo, mga kalaban sila. Diba? Isa si Allison sa nagpahirap sa atin, sabi ni Gigi, no, pakiusap na makikiusap lang mo sana ako sa inyo na tulungan natin sila. Kinakailangan nila ng tulong natin. Nandito lang ako kaya ako sila dinala dito para sabihin sa inyo na kailangan natin silang tulungan dahil hinahanting sila ni Magnus para patayin. So inawat siya ni Alice. Sabi niya, Gigi, ako nakakausap. Nagmamakaawa ho ako. Alam ko po ang laki po ng kasalanan na ginawa ko sa inyong dalawa ni Gigi. Nakikiusap po ako sa inyo na humingi po ng tulong sa inyo. Handa ko pong pagbayaran lahat ng mga kasalanan na ginawa ko. Nagmamakaawa siya, no? Alang-alang na lamang po sa kapatid ko si Jada. Ngayon biglang dumating si Sophia, sabi niya, talaga nga naman, no? Gigi, dinala mo pa ang mga yan? Mga kalaban yan, di ba? Baka nakakalimutan mo. Sila ang dahilan kung bakit kayo naghirap ng nanay mo. Diba? Kung ba't kayo naghirap at muntikan pa nga kayong mamatay. Sabi ni Gigi, no, tita, nandito lang naman po ako para magmakaawa sa inyo na tulungan natin sila. Oo, malaki ho ang kasalanan nila sa akin, pero ayaw ko hong matulad sila sa ginawa ni Magnus sa aming mag-ina, sa amin ni nanay. Sabi ni Sophia, no, ano, Gigi, lumalambot na ba ang puso mo? Get out of here, sabi dun sa tatlo, no? Kung hindi, tatawag ako ng security. Sabi naman ni Jada, Ate Gigi, di ba nangako ka sa amin na tutulungan mo kami? Sabi ni Allison, no? Hindi na, Jada. Alam ko naman na kasalanan natin to eh. Dapat nga, hindi na tayo tinutulungan ni Gigi. Gigi, maraming salamat. Nagpapasalamat pa rin ako sa'yo sa lahat-lahat na ginawa mo sa amin. Sabi naman ni Gigi, no? Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, ligtas kayong magkapatid. Sabi naman ni Jared, no? Ako na lang tutulong sa kanila, Gigi. Meron akong alam na lugar para puntahan nila. Ako na ang bahala sa kanila, safe doon. Binungkahi niya, no? So sabi naman ni Eric, pupuntahan mo pa talaga sila, Gigi. Pinapaalala ko lang sa'yo na sobrang delikado. Hindi mo na dapat sila samahan pa, sabi ni Gigi, no? Pinapairal mo pa talaga yung pagiging attorney sungit mo. Sa pagkakataong ito, kailangan nila ang tulong ko. Kung nag-aalala ka sa akin, mabuti pa sumama ka na lang, sabi ni Gigi. So wala na rin nagawa si Eric kundi sumama, di ba? Para mas secure ang pagiging safety ni Gigi. So pinuntahan na nga ni Jared itong rest house ng pamilya Ilosorio. Nakiusap sa tauhan sa caretaker na wag sanang ipapaalam sa ibang tao na pumunta sila dito agaran kasi biglaan eh. Ang pagpunta nila hating gabi na. Sabi ng caretaker, hindi daw siya nakapag-prepare ng masyado dahil biglaan daw silang dumating. So sabi naman ni Eric, teritoryo nyo to Jared, baka mahuli kayo ni Magnus, baka hindi kaya sobrang delikado. Sabi ni Jared, no, wala namang makakaalam kung walang magsasabi, safe sila dito, no? So yun nga, nagpapasalamat pa rin si Allison at humingi siya ng tawad sa kabila ng lahat ng mga nagawa niya. Dapat daw noon pa nakinig na raw siya. Dapat noon pa iniwalay na niya si Magnus dahil alam din naman daw niya ang mangyayari. Diba? So yun nga, sabi naman ni Jared, siya na raw ang bahala. Diba? O proteksyonan niya raw si na Allison sa si Jada kahit anong mangyari. Sabi naman ni Gigi, meron akong ibang paraan para ma-secure ang kaligtasan natin ngayong gabi. Yun pala, magsasagawa sila ng live streaming. Sabi ni Gigi, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Gigi Robles. Gumawa po kami ng live streaming ngayon para ipaalam sa inyo na nanganganib ang aming buhay. O sige na, Allison, magsalita ka na. Umiiyak si Allison, no? Ba't natutulala ka pa rin? Sabi naman ni Allison, no?
Magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Alison Flores. Pinagsisihan ko na dahil ako yung girlfriend ni Magnus Ilesorio. Sa ngayon, hinahanti niya kami para patayin kami magkapatid. Nanganganib ang buhay namin. No? Talagang nagmamakaawa si Alison na tulungan siya. Ngayon napapanooran sila ng Elite Squad. Sabi ni Mayor Magnus, walang niya ka talaga, Gigi. Sa oras na makita kita, ako mismo ang papatay sa'yo. Sabi ni Gigi, alam niyo po ba mga kababayan, kapag meron nangyari sa amin ngayong gabing ito, alam niyo na kung sino ang sisihin, alam niyo na kung sino ang hulihin. Halangang kaluluwa ng Magnus na yan. Kaya hindi dapat siya iboto. Dahil kapag nagkaroon siya ng kapangyarihan, kapag pinanalo niyo siya, magkakaroon siya ng lakas sa loob na gawin lahat ng mga kasamaan niya at ipagpatuloy yun. Kaya kinakailangan talaga magwakas na ang kasamaan niya. Kinakailangan talaga malaman ng taong bayan na siya mismo ang nasa likod ng mga pagpatay dito sa lugar natin. Nang dahil sa kanya, kaya muntikan na kami mamatay ng nanay ko. Sinabi niya talaga, siniwalat niya lahat. Kaya sabi niya, kaya sa oras na may mangyari sa amin lahat ngayong gabi, ito lang masabi ko sa inyo, wala kayong ibang sisihin, kundi ang Magnus Ilesorio na yan. So napapanooran sila ni Sophia. Sabi ni Sophia, talaga nga naman, hindi ko ito inaasahan na mangyayari. Napakatigas talaga ng ulo niyang Gigi na yan. Sabi naman ni Luisa, dahan-dahan lang sa pagsasalita, Sophia. Baka nakakalimutan mo, anak ko pa rin na sinasabihan mo. At saka isipin na lang natin si Jada, napakabata pa niya. Hindi pa kasing edad din siya ng anak mo na si Bella nung siya pinatay ni Mayor Magnus. So natahimik na si Sophia, 'di ba, na konsensya. So meron din naman punto si Gigi, 'di ba, na tumulong sa kaaway. Ngayon magkasundo na sina Alison sa si Gigi, 'di ba? So wala nang panahon para sila magkaaway pa. So isiniwala talaga ni Gigi na sabi niya, eto lang po yung masasabi namin, kaya paalam. Ngayon pinigilan sila ni Jared. Sabi ni Jared, teka lang, wag mo na munang i-end ang live streaming. Meron din akong sasabihin. Sabi niya, ako si Jared Ilesorio, ang kapatid ni Mayor Magnus Ilesorio. Totoong sinasabi ni na Alison sa ni Gigi na ang kapatid ko ang nasa likod ng lahat ng mga pagpatay at nanganganib din ang buhay nila ngayon. Pati ako, dami na rin dito dahil kinalaban ko na rin ang aking kapatid. Siya ang nasa likod ng mga kawalangyaan na nangyayari sa lugar natin. Kaya gusto ko na talagang matapos ang kanyang kasamaan. Nandito ako para isiwalat lahat ng mga kasamaan na ginawa namin noon. Ako'y nasa Elite Squad pa. So sabi ni Blair, naku Jared, ano bang ginagawa mo, ha? Kasi talagang may concern pa rin si Blair kay Jared, di ba? Kahit ex niya to, mahal pa rin niya. So sinabi talaga ni Jared lahat. Kami ang nasa likod ng panluloko kina Gigi, iniskam namin siya. Ninakaw namin lahat ng mga pera niya, yung yaman niya na ginuha niya sa kanyang ama. Kaya sila naghirap. Handa na rin ako makulong. Dahil sa ginawa ko, dahil sangkot ako dito. Galit na galit si Mayor Magnus. Sabi niya, traidor ka, Jared. Papatayin talaga kita. Tinaraidor mo ko. Tinalo mo ang sarili mong kapatid. Sabi ni Jared, Gigi, ulitin ko, I'm really sorry. Sana mapatawad mo ko. Alam ko hindi na ako umaasa na magkabalikan tayo, pero ito lang yung way ko para sumuko. Para isiwalat lahat ng mga kasama na ginawa namin sa'yo. Sana mapatawad mo ko balang araw. So galit na galit si Mayor Magnus. So sabi naman ni Gigi, natahimik siya, 'di ba? Umiiyak siya habang humihingi ng tawad si Jared at nagko-confess lahat ng mga kasalanan na ginawa niya, pati ng Elite Squad. Inamin niya in public, 'di ba? So nilaglag niya ang buong Elite Squad. So nanghihinayin talaga si Blair bakit yung ginawa ni Jared, 'di ba? So talagang sabi ni Magnus, tinalo niya ang sarili niyang kapatid, kaya hindi ko siya mapapatawad. Papatayin ko siya. Dumating si Norma, sabi, nahanap mo na ba sina Alison? Hindi po, Mayor, pero may nakapagtawag po sa akin. Kaya alam na po natin kung saan po sila naroroon. Sabi ni Magnus, kumanda ka, alis tayo. Sabi ni Blair, Magnus, sasama kami. Hindi na, dito lang kayo. Dahil hindi na sila sisikatan pa ng araw, papatayin ko na sila. Ngayon, si Gigi nagpapasalamat kay Jared. Jared, maraming salamat at sinabi mo na rin ang lahat sa wakas. Lahat-lahat ng mga ginawa ninyo, sabi ni Jared, Gigi, handa akong pagbayaran lahat ng mga kasalanan ko, kaya ako yung inamin. Buo na ang loob ko
desidido na ako kaya ako yung ginawa. Ngayon dumating si Eric para sunduin na nga si Gigi. So sabi ni Eric, Gigi, alam ko gusto mo pa mag-stay dito pero para sabihin ko nag-aalala na rin sa'yo ang magulang mo. Kaya kinakailangan na rin nating umuwi. Sabi naman ni Jared, sige na Gigi, sumama ka na sa kanya, tama siya. Huwag kang mag-alala. Kaya ko naman silang protektahan, sina Allison saka si Jada. Sabi naman ni Gigi, kung meron kang kailangan Jared, tumawag ka kaagad ha. Kung meron kang kailangan mga gamit o pera, handa akong tulungan ka. Babalik ako dito agad-agad para ibigay lahat ng mga kailangan mo. Sabi naman ni Allison, Gigi, uwi ka na ba? Oo, Allison, pero huwag kang mag-alala. Bukas na bukas babalik din agad ako dito para tulungan kayo, para puntahan kayo. So niyakap siya ni Jada. Maraming salamat Ate Gigi, napakabuti mo talaga. Nagpasalamat ulit si Allison. Sabi niya, maraming salamat Gigi sa lahat-lahat. Sana mapatawad mo pa ako balang araw. Sabi naman ni Gigi, no, saka na muna natin isipin ang gidwaan natin dalawa. Ang importante, ligtas na kayo ngayon. Ngayon, nagulantang sila dahil biglang dumating yung bumalik si Eric. Sabi niya, isang malaking problema Gigi. May mga sasakyan na dumarating, panigurado kay Magnus ito. Tsak na natiktikan tayo. Ngayon, saktong akyat nung caretaker. Sabi niya, pasensya na ho, Sir Jared. Hindi ko naman ho alam na may hidwaan pala kayong magkapatid. Tumawag ho ako agad sa kapatid nyo para ibalita na parang may problema ho kasi kayo. Parang may humahabol ho sa inyo eh. Sabi ni Jared, no, ayun na nga. Si kuya na ngayon nangahabol sa amin dahil hinahunting niya kami para patayin niya kami. So, eto na yung dapat natin pakatutukan bukas mga kapuso, araw ng Biyernes. Huling laban na yata ito ng Gigi's company, pati na rin ang elite squad kay Mayor Magnus. Natrap sila sa rest house at pinaulanan sila ng bala kasi gusto ni Mayor Magnus na ilabas ni Jared si Allison para wala nang maging problema. No? Isusuko niya si Allison kapalit ng kaligtasan nila. Diba? So, kinakabahan na si Nanay Luisa, hindi niya na alam kung anong mangyayari, kaya kinakailangan na talaga ng backup, kinakailangan na talagang dumating ng mga bodyguards ni na Sofia para iligtas itong sila Gigi. Dahil silang 5, sina Gigi, Eric, Jared, Allison at Jada ay nanganganib. Yan ang pakatutukan natin bukas mga kapuso. Kaya wag na wag natin itong palalagpasin. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po and God bless us all.